Natuklasan naman ng Food and Drug Administration na may halong pampakulay na ginagamit para sa floor wax ang ilang sample ng bagoong sa Cebu. Babala ng FDA, lubhang delikado ang sangkap na yan sa kalusugan ng tao. Saksi si Mark Zambrano. Ripak man ang mga bagoong na binibenta, tiniyak sa akin ni Edna Perea na malinis ang mga ito. Mula raw sa Pangasinan at binabagsak sa Balintawak Market ang bagoong na 16 na taon na raw niyang kabuhayan. Yung mga bumibili naman po sa inyo, wala namang reklamo pag bumibili ng bagoong? Ay, wala. Lalo na yung mga suki ko. Sigurado naman ng malinis yung paligid? Sigurado po kami. Walang nagreklamo pag bumibili? Wala po. Wala namang nagkakasakit? Wala naman po. At marami pang nagbebenta ng ripak bagoong sa palengke tulad sa tindahang ito, kung saan ang imbudong ginagamit sa pagsasali ng bagoong, nakapatong lang sa lapag ang galon. Pero higit sa ganito ang babalang inilabas ng ating Food and Drug Administration o FDA. Ingat daw sa mga bagoong na nilagyan ng pampakulay na hindi para sa mga pagkain tulad ng nakita sa ilang bagoong sa Cebu kamakailan. Kabilang sa mga pampakulay na nakita ang rhodamine B na ginagamit sa floor wax at iba pang solvent. Carcinogenic siya based on animal studies or animal models. So hindi na rin natin itest yan sa human kasi doon pa lang sa mga hayop ay carcinogenic na siya. May nakita rin silang methanol yellow at orange 2 na nagdudulot naman ng nervous toxicity at sakit sa atay, bato, pali o spleen, pati sa red blood cells. Hindi porket niluto ay mawawala na. Non-color is a chemical agent, so kahit lutuin mo pa yan, mag-iiwan yan ng ikakasakit ng katawan pagdating ng panahon. Wala pa naman naobserbahang ganito sa Balintawak Market sa ngayon, pero may paalala pa rin ang FDA. Ayon sa FDA, may ilang panuntunan na kailangan sundan para masigurong ligtas ang mga food products na inyong bibilin, lalong-lalo na itong bagoong. Kailangan yung lalagyan selyado at kumpleto ang label kung saan nakalagay ang lahat ng ingredients ng naturang produkto. At syempre, ang pinakamahalaga, kailangan rehistrado sa FDA ang manufacturing company nito. Batay sa Food Safety Act of 2013, responsibilidad ng food manufacturers na tiyakin ang kalusugan ng kanilang customers. Ang mga lalabag, pagmumultahin ng hanggang 300,000 pesos at hanggang 6 na buwang suspensyon. Kung magkakasakit ang customer, hanggang 300,000 pesos din ang multa. At kung may namatay, hanggang 500,000 pesos na multa at 6-month imprisonment ang parusa. May kaukulan pang parusa kung opisyal ng gobyerno o dayuhan ang nagkasala. Kaya payo ng FDA, bumili lang sa rehistradong tindahan para masigurong ligtas ang pagkaing ihahain. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi.